Ang jeepney. Ang hari ng kalsada sa Pinas ay isa rin sa pinakatanyag nitong simbolong pangkultural. Kilala sa buong mundo hindi lamang dahil sa makukulay nitong disenyo, kundi dahil rin sa mga naituturo nitong magagandang asal sa mga pasahero nito. Paabot mo ng bayan? Tulad lamang ng pakikisama. Ngunit sa panahon ngayon, sa kawalan ng disiplina ng mga driver nito, ang ating jeepney, may pagmamalaki pa rin ba? Ito po si Ann-Lorraine Roldan at samahan niyo po akong kilalanin ng mas mabuti ang ating katangi-tanging hari ng kalsada. Araw-araw binabaybay ni Mang Edward ang mga kalye ng Baguio. Sa pamamasada niya kinukuha ang kanyang pinututustos sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bagamat isa siyang mabuting driver, aminado rin siya na minsan ay may mga pagkakataong nahuhuli rin siya. So may mga na-try niyo na rin panghuli or sa kasi po na may violation. Tulad po ng mga pagpipilak ng paseo sa hindi dapat pagpipilak. Dapat pagpikapan ng pasero. Sir, what are the common traffic violation po na nagaviolate po ng jeepney drivers po? Sa ngayon, ang talagang pinaka-main na talagang nagiging problem ng mga drivers natin sa lungsod ng Baguio, number 1 is the obstruction. Yan yung nagiging problema kasi based on the obstruction dahilan sa wala tayong specific loading and unloading areas for Baguio. Bukod sa obstruction, ilan pa sa mga violation na madalas gawin ng mga jeepney drivers ay ang hindi pagpapaskil ng pinakabagong fare matrix o tarima sa kanilang jeep na paglabag sa RA 8749. Kasama rin sa paglabag sa batas na ito ang hindi pagsabit ng ID ng jeepney driver o operator. Ang illegal na pag-U-turn ay isang paglabag sa Section 70A ng LTO Memorandum Circular 89-105. Ito ay mas madalas gawin sa gabi sa mga lugar kung saan walang traffic enforcer. Basta yung sa may tapat ng traffic light. Bawal po mag-U-turn. Bawal. Pero pag, kasi, saan pala, kaya di mo siya ako ng madaling araw. Ngayon, siyempre wala ka ng lawan, hindi, parang gusto mo rin makatipid sa pagruno, kahit na kasakala mo namang walang polis, bigla ka na lang iikot sa isang U-turn stop. At ang pagpapabilis ng takbo ng jeep habang ito ay nag-overtake sa ibang sasakyan ay paglabag rin sa Section 70G ng LTO Memo. Ang mga paglabag ng ating mga jeepney drivers sa mga batas trapikong ito ang siyang dumudungis sa magandang imahe ng ating hari ng kalsada. Sa Baguio. That is our program na inaayos na natin, pero ito nga, hindi namin ito kakayanin kung walang tulong ang local government. Kaya ang local government natin, pag sinabi mo, dito ang hintuan, lahat ng tao dapat doon pumunta. Ganun yun. Hindi ka dapat pumara sa alanganin na lugar. Sa Maynila, alam mo kung saan ka sasakay. Hindi ka pwedeng sumakay kung saan-saan. Dito sa Baguio, you can ride anywhere. Yan ang problem natin. Kaya sa transport, hindi kami, me myself in the office, as their president, hindi ako yung, papaburan ko yung membro ko, no. Yung membro ko, pag lumabag sa batas trapiko, ay talagang, sorry, hindi ako tutulong maski saan. Tutulong ako kung there is really a problem na naiipit yung driver, hindi binibigay yung driver's license niya because of a violation. Anong violation na yan? O pag nagbayad ako, bakit hindi pa rin may re-release yung driver's license? What's other problem? Ganon yun. Doon tayo tutulong. Pero pag yung violation... Ngunit sa kabilang banda, tanging silang mga jeepney drivers rin ang siyang maaaring luminis sa dungis na kanilang iniwan sa kalsada at sa isipan ng bawat pasahero. Ito po si Ann-Lorraine Roldan. Tuloy pa rin ang pasada ng buhay.